Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka, okay? Diba? Wow. O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Dalik na. Mag-Lacto Papi na ta. Ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi. Hindi ka nunaya. Lacto Papi taluwas. Sige na. Lacto Papi. Kahapi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug sa Tibok Pilipinas, alas 8:05 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Higalan, may buntag. Paing adlaw, kumusta? Welcome sa atong tulumanon. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, Cebu. Adlaw na sab nga Miyerkules. Tunga na sa simana, July 29, 2026. Duha na lang kaadlaw matapos na ning buwan sa Hulyo. Mudayon na punta sa sunod buwan sa Agosto. Doon ay umaabot nga celebration sa lalawigan sa Sugbo niya sa August 6 mo na ang laing founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Niya matumong na sa adlong Huwebes. Huwebes, no? Kaya ang uno, Sabado, then atras tagduhapit sa say sa ato pa Biyernes, Huwebes na, no? Unya kasagaran holiday gina sa lalawigan sa Sugbo kay Galaan. Ug unya tingali mahibong mo kay init kaayo, sidla kayong adlaw ron, niya maghisgot ko og balita may tungod sa bagyo. Dunay bagyo, kusog ra ba kaayo? Kung nagbasahan mo sa atong mga posts, kay duha man ni kaaspeto ang atong Bantay Radio Cebu. Doon naman tay print nga version sa atong Bantay Radio Cebu. Kaning inyo lang mabasa ba? O kining Bantay Radio
nga makita ug madungog ninyo. Mao ni ang broadcast. Kung nakakita mo sa posting sa atong mga balita sa Bantay Radio Cebu, nakita ninyo nga nagpost na diha og balita may tungod sa Category 4 nga bagyo. Apan ayaw mo kabalaka. Mingon kog ayaw mo kabalaka, aron dili mo magpanik kay kusog ra ba. Category 4 kanang Category 4 mo nagkuha na siya. Ang gikusgon ana 130 to 156 o kapin pa ba kilometers per hour. Unya posible pa nga musod ni sa Category 5. Maunay mga pangagpas sa mga meteorologist nga nagbantay ni ini. Pero nganong moingon kog ayaw kabalaka, una, layo pa kaayo ni sa Philippine Area of Responsibility. Mao ni ang gihinganlan sa international name nga bagyong Dolphin. Atong tan-awon sa Zoom Earth, makita nato Zoom Earth satellite, makita nato ang nahimutangan sa Pilipinas ug ang nahimutangan ining bagyuha. Now, 3,500 kilometers pa ni tuwa sa laod. Wa pa gani makaabot dito napita sa Papua New Guinea. Tuwa pa gini sa layo pa sa laod. Pero kusog nga bagyo. Makita pinagi sa iyang convection. Unya, ikaduha nga katarungan nga nung di kay taangay mabalaka bisag kusog ding bagyuha, mga kabantay mao, nga ang track ni ini, murag pinasikan sa mga model nga gitan-aw sa mga weather forecasters, dili ni makaigo sa Pilipinas. Apan, dili taangay mo kumpiyansa. Nga naman, tungod kay sama sa bagyong nilabay, bagyong Quiapo, layo ra, dito ra sa nisod to sa Par, apan dito ra sa Central Luzon, ani hangtod ni gawas na dito sa Tumoy. Apan, giguroy ni ini ang hanging habagat. Southwest monsoon, mo to hinungdan nga madag-umon ang ibabaw sa kayutaan sa Pilipinas og dihay mga flash floods nga nanghitabo. Bisan din sa Sugbo, dunay pipila ka mga adlaw nga dunay kalit-kalit nga mga pagbaha. Sa atong kasapaan niya paglunop sa mga karsada niabot gani sa kabalayan. So, ayaw mo pagpanik sa kakusgon ining bagyuha, apan ayaw lang sad mo pagkumpiyansa kay tingali og maka-influensya ni sa Southwest monsoon, ulanon gihapon ang atong musunod nga mga adlaw. Mao na bagyong Dolphin ang international name, kun pananglitan simbako lang puwera pangandoy musod ni sa PAR o Philippine Area of Responsibility paganganlan ni bagyong Marce. Bisag kusog ang hangin ini, Category 4 o niya posible pang maabot og Category 5, apan ayaw gyud mong kabalaka kay kanang hangina dili na mo igo sa bisan asang dapita dinhi sa ato, apan makapangilad ni sa panahon ang mao nga bagyo gumikan kay bunluton ang Southwest monsoon nya dunay mga localized thunderstorm nga manghitabo unya madag-umon ang kalangitan kun baga kaing dagom peligro kaayo sa kusog nga pag-uwan. So muna akong ibalita ninyo mahitungod sa bagyo nga tuwa pas layo 3,500 kilometers away from the Philippines. Kung 1,000 na lang mo na 1,000 or less musod na sa Pilipinas. So, please be guided. May tungod ining bagyo, international name Dolphin, and locally pagatawgon ni if ever musod sa Pilipinas, tawgon ni bagyong Marce. Okay, sunod na tong isgutan mga higala, maoning tinguha ni Governor Pam Baricuatro sa Kapitulyo nga ngadto sa mga 16 ka mga provincial ug district hospitals. Iyahang gimanduan nga kinahanglang uninterrupted. Dili gyud mapakgang 24/7. So kinahanglan kag kuan ani Gov kanang staffing daghan gyud no kay aron dunay mag-shifting tingali tag 8 oras nga shift, tulo ni ka shift sa mga hospital personnel. Uninterrupted ang serbisyo. The Cebu Provincial Government has ordered all 16 provincial and district hospitals to provide uninterrupted emergency healthcare services and round-the-clock PhilHealth processing to eliminate treatment delays, ensure patients receive immediate care regardless of their financial capacity. Bisag wa patay kwarta
Ha? Bisag wa pay kwarta, dangop ta sa mga district ug provincial hospitals, gipaatiman ta ni GovPam Baricuatro. Murag yung gituman ang iyang saad panahon sa kampanya nga i-prioritize niya ang healthcare. So mao na mga provincial hospitals upat man ni doon natay makita ninyo sa atong Hulagway na atay Balamban Hospital, diha sa 3rd District, provincial hospital na, dunay sa Karkar dito sa South, naay sa Bugo ug sa Pailain, Danau Provincial Hospital. The rest kay 16 man in tanan, the rest 8 mga district hospitals nga equipped na pud karon. So hinaut unta nga kamo diha og doon na mo'y mga pasyente, mudangop mo sa ospital, dili na kaay mo mabalaka, and if dunay sipiat ni ini, palihog paybaw ami diri sa Bantay Radio so that we could make representations among ingnon sa GovPam nga, uy, ingon ka uninterrupted, na interrupt man lagi, wa man lagi matagad ang pasyente. Hopefully, matuman ni Governor Pam Baricuatro signed Executive Order number 42, Series of 2026, directing all hospitals owned and operated by the province of Cebu to provide emergency medical attention without delay while ensuring faster access to PhilHealth verification. Kay katong mga kabus in town natong kaigsuonan, dili maka-afford og kuot silang bulsa kay way makuot apiki sa kwarta. Unya di man ta makahibaw kanos ata angay nga magpa-atiman sa mga doktor dito sa atong mga ospital magpalabanta sa PhilHealth. Kinaaman po na sa balaod, Universal Health Law. Wa nay bisag usa ka Pilipino kapin naman ta sa 100 million ka mga Pilipino bata nga tustiguang, way bisag usa nga kinahanglang ma-denied o mahikawan sa pag-atiman sa panglawas pinaagi nining universal healthcare. Unya nakadungog na ta ni ana gitawag og zero balance billing. Zero balance billing, in other words, wa yung kay gastuhon, wa kay kuuton sa imong bulsa para gastuhon sa pagpatambal tungod nining universal healthcare law. Dinhi sa ato mas specific kay usa sa priority o labing prioridad ni GovPam Baricuatro sa iyahang administrasyon mauman ang healthcare upang lawas kahimsog nato nga katawhan. So mao na ang akong maayong balita ninyo mga higala gikan sa Kapitolyo. Uninterrupted, way putol nga serbisyo sa mga ospital sa gobyerno. Provincial hospital, mas daghanig capabilities, mas daghanig og staff, doktor, nurses, midwife ug uban pa, mas daghan sa ekipo. Apan bisan pag jutay-jutay rag staffing ang mga district hospitals, mas daghan gihapon na ni og staff, og mga equipment, og mga kagamitan kung itandi sa milabay nga panahon nga wa pahatagig priority ang healthcare nato nga mga sugbuanon. 17 minutos na, pasado alas 8, mo padayon ko atong tulumanon apan human lamang nining mga pahinumdom. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopaffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing.
Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy, 100% natural. May gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Newsline. Balik ta sa itong tulumanon kay Galaan. Doon na na'y 21 minutos o 22 minutos na. Human mo labay ang alas 8 sa buntag. Dini sa atong panag-uban sa Tulumanon Newsline. Congratulations mga palipay ni Kuya Nick Pipito. Kinis Kuya Nick, konsihal ni sa Toledo City. Apan siya may representante sa Philippine Councilors League Cebu Province Chapter ngadto sa Junta Provincial o Provincial Board mo na hinungdan nga nahimo siyang board member sa pagkakaroon konsehal sa Toledo apan siya ay nagrepresent diha sa Provincial Board. Unya dunay survey ang kining usa ka grupo nga gihinganlan og transparency, good governance and accountability advocates. Dunay survey sa first quarter, Enero, Pebrero, Marso, nining tuiga. Unya, ang survey naglambigit og kapin 5,000 mantingali ni ka mga respondents, mga adult nga mga respondents, gipangutana sila og kinsa may ilang ganahan nga mga kuan o kinsa may mga opisyal sa ilahang lugar nga satisfactory kaayo ang performance. Top 1. Pila man na silang top 1 nga dunay rating nga 91.80%.
Naguna, Kuya Nick Pipito. Kaila ko ini, Toledo ni. Ako ning amigo. Unya, top 1 gihapon, Digul Gulyas, City of Talisay. Ray Lawas, Morag City of Carcarne. Eric Hika, Dumanhog. Vene Cyrus Ribadumia, kining Ribadumia, hinumdum kong hisgutan is taga Madridejos, murag tuan ni dito. Fredo Diamante, sa ila ning kinon. Top 1 sad, 91.80%. Pareha silang Kuya Nick. Fredo Diamante, sa ilang kinon ni sa Tuburan. I guess igsuon ning Mayor o kanhi Mayor Aljun Diamante o uyuani na ng Batanon nga mayor karon. Kinis Aldamilis na familiar kay na kung aning konsehala pero nalimot kong asan dapita niya Nino Xavier Alyusada, Gino Strigan. Ang lungsod o lokalidad nga dunay Strigan din sa Tua mao ang sugod. Kay ang bana ni Mayor Munyin Strigan man na. So kining Strigan I suppose kuan gini naani sa sugod o niya Catherine Gallo. I'm sorry, yung ko kahinumdum ug asan dapitan ni siya na konsehal pero congratulations nining tanan akong gisgutan 1 2 3 4 5 6 na po ka mga top 1 sa tupat top notchers with a rating pareha sila rating 91.80%. So again, Kuya Nick and company, congratulations. Tingalig mangutana mo unsa man na siyang nganong na number 1 man sila unsa may gipangutana nila sa mga tao. Diara, una pa ning higayon mga higala nga ang mga tao mismo mugrado sa ilahang mga public officials. Top performing city and municipal councilors for quarter 1, January to March of 2026. Based entirely on a province-wide public survey of 5,982, almost 6,000 adult respondents across sa unom ka mga component cities. While labot ang mga highly urbanized cities like Cebu City, Mandaue, and Lapu-Lapu, ang katurang mga component cities, mga syudad nga sakop sa probinsya sama sa Toledo, ilang Kuya Nick, sa Carcar, sa Naga, sa Pailay, Talisay, Danao, ug Bugo. Mo na yung mga component cities. Unya, based ni sa public perception, unsa may perception sa mga tao, nining maong mga opisyal, unsay paagi sa pag-ranking niini nila. Una, governance. Unsay pamaagi sa ilang pagdumala o sa ilahang pagka-alagad sa gobyerno. Ang pangutana, nakitaan ba ninyo inyong konsehal diha sa inyong lugar? Unya, accountable ba ni sila? Mutubag ba ni sila og pangutanon? Pananglitan doon na kay mga reklamo? Ila bang i-address? Dili ba ni sila maglihay-lihay? Unya, nagtrabaho ba po sila sa pagsulbar sa mga problema sa barangay? O baka sa syudad o sa lungsod? Muna, governance. Laing pangutana, kining inyong konsehal, maminaw ba ninyo? Dali ba ni silang maduol? Inumdum ko anang ilang giingon nga kining maong officials gobyerno dali kaing duulon pero lisod lang kay pangitaon. So muna, did you see your counselor as visible, accountable, and working to solve real problems in your barangay, city, and municipality? Does your counselor listen? Accessible ba kuno ni sila? Do they bring the voices of the ordinary people, the youth, the women, PWDs, senior citizens, farmers, and fisher folk into decision-making? I-sound off ba mo? Konsultahon ba mo? Nining maong mga opisyal sa ila ng buot pandayon nga mga balaod kung nakauyon ba sila niini o responsive ba ni sa ilahang panginahanglan? So muna, governance ug participation. Ang survey conducted face-to-face, doon ay linawas gyud nga pangutan-anay, kombinasyon po ni sa online nga pagpangutana ug online nga pagtubag.
Unsa man gisulti sa mga survey respondents? Unsay findings gikan ining 5,982 ka mga gisurvey. 80% ini or 8 out of 10 mingon nga accessibility gyud mo number 1 para nila. Dili mo matter nila pila ka pundok na sa mga bond paper ang ilahang na-consume para sa ilang mga resolusyon o ordinansa. Dili na mo matter. Ang ilag yung gipalabi, kana yung mga opisyal nga accessible. Maduol nila, ilang mahikap, ilang maistorya, ilang kasumbungan sa ilang problema. Mo na number 1 trait of a good counselor. People want leaders they can talk to. Number 2, 75% or pitong tunga sa kada napo katao. Miingon, ilang gimahal ug ilahang girespetahan pag-ayo ang mga konsehal nga muadto gid nila sa barangay or mga sitio. Di kay magpasinaw las ilang lingkuranan, mutunga lang kausa ka sesyon matag semana o niya luling hayaw na dayon dili makit-an dito sa ilang mga sitio ug mga barangay. Unsaon man nila pagsumbong sa ilang mga problema kung ingon ana ang konsehal. Apan kinis ko yanik tapuan man sa ito pa musuroy gini sa kabarangayan o kasitiuhan di Toledo. O kining iya mga kauban nga natapuan. Garnered very high rating sa maong survey. Unsay top 3 concerns, Cebuanos want counselors to act on flooding, cost of living, healthcare, access, and jobs. So muna, giya na ninyo nga mga politiko, unsaon ninyo pag-alagad ang mga tao. Di gani mo makit-an pirmi, wala. Mubo kay mo grado, in other words, dili mo mahinumduman sa mga tao. Katusang mga konsehal or mga board member or mga bisag unsa mga magbabalaod, congressman. Sige lang gani mong pahayahay, dagko kay mong kubrang sweldo, nindot kay mong mga auto, nindot kay mong mga balay, sige mong bakasyon sa nagkalain-lain nga mga nasod kay wa mo'y problema sa kwarta, sa to pa naglunang mo sa bahandi o naglunang mo sa karuhay samtang ang mga tao nagpingit sa kalisod. Bantay lang mo inig eleksyon. Dili mo butaran na aramos tumoy sa bulpin. Pero kung gusto gid mo nga tinud-anay mo alagad, tinud-an ninyo, atuagin ninyo ang mga tao. Pakita gid mo kay dili mo matter ng inyong kamaayong mutabi, kamaayong mo pik-pik-pik-pik. Dili na mo matter sa mga tao. Kapan ang uban sad god, nagsalig man nga, sige lang, bulakbol lang ko sa ako ang trabaho diri. Mag-andam lang kong kwarta, ipamalit ninyo. Ibayad ninyo inig eleksyon, butar lagi mo na ako. Mao sanay nakaparat. Kaya nga no sang daghan sa nato ang mobaligya sa atong buto, maintag inighatag nilang kwarta dawato na to. Unya, kupraso na to, bubutar ta, o kinsa to'y mga maayong mo alagad nga mga tao. Atong tagna karon 32 minutos na, pasado alas 8. Mga pahinomdum na. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home.
Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini, doon ang kinigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y pupatok sa high blood pressure o mumaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos. Menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo bisan kung kita dili moadto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maong matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga biputos sa imong atay ug kidney, nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot.
Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Dan! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abtik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Balik ta sa atong tulumanon kay Galahan, doon na nalay 20 minutos nga nahibilin. Sa dili pa matapos ang atong tulumanon niya sa alas 9. Napantaas pa ni, 20 minutos, daghan patag may isgutan. Na problema ba mo nga ang inyong mga motor dugay kay mo gawas ang mga plate number? Kasagaran temporary plate number kay ang katug yung original nga plate number wa pa gi-release sa Land Transportation Office. Apan dili day LTO ang sayop niini kay Galaan kundili doon na say kabahin niini ang mga dealership. May balita sa Philippines News Agency, PNA, nga nag-warning na ang hepe sa Land Transportation Office o LTO nga si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Iyang giwarningan, ipasidan-an niya ang mga nanag-iya o nagdumala o mga dealership kinibang na maligi ang mga auto o mga motor. Nga siguruan ninyo ang papeles sa mga customer ninyo ha. Kato nakapalit, nakabayad na. Siguro ang naanay OR, CR, kunya naanasad ang plate number. Kani adto ramgon nga na problema ning plate number adtong dili pang LTO may manghimo sa plate number karon ang mga bagong motor dali na lang kaayong ma-release ang mga plate number kanang plaka niya. Pero ang katong mga dito sa 2017, 2016 doon ay daghan pa kayong nagagamit sa temporary plates mo na og doon na gani checkpoint ang LTO. Unya mo ingon nga nganong temporary pa ni imong plate number, ina nga wa pay dakop, wa pa ipadakop sa LTO ang mga plate number kay dili man na sa mga nanag-iyag motor, mga nanag-iyag sakyanan nga wa pay plate number nga katong permanente na gyud nga plate number kundi temporary lang una. Sa LTO kani adto. Dili na sa tag-iya sa sakyanan. Apan doon na sa panahon nga nagtapo lang yun ang mga dealership. Abi kay nahalina na sila, nagkakwarta na sila, bahala na mo diha. Ug temporary ng inyong plate number, bahala na mo madakpan, bahala nagdili pa mo kagamit anang inyong mga plate number. Karon, ang balita nag-ingon, nag-warning na gyud ning hepe sa LTO, aware siya nga mo na problema sa daghang mga tao nga nag-iyag mga motor, mga four-wheel vehicles nga wa pa taw ng ilahang permanente nga plate numbers.
Iwarningan na ang mga tigbaligya, dili gani na ninyo tarungon, wa rabanay, dili rabana obligasyon sa mga tao, sa mga na nag-iyag sakyanan nga sila mo ay mukuha gidaan ng plate number ug asan dapita kamo gid diha. Kung kinsay na maligya sa motor, kamo mo ay follow up para sa CR, Certificate of Registration. Nya, kamo ay follow up nga naanay plaka o naanay plate number. Ayaw purwisyuha ang mga tao. Ayaw siguruha lang ang inyong halin o ganansya o niya ang inyong responsibilidad wa na. Kaya ang warning ni LTO Chief Marcos Lacanilaw mao, pwedeng pasirhan mo. Dili na mo makanegosyo as dealer o mga sakyanan kung balik-balik na nga daghan mo kalapasan. So nindot ni atong pakpakan ng LTO, mga higala, maayo ni nga lakang ang ilang gibuhat. Nindot kay ni og nahibaw kong malipay ang mga tao ni ining maong development tungod kay daghan kaayo ako nahibaw-an na purwisyo ni ini. Na purwisyo mahitungod sa kanang delay o kalangan sa pag-abot sa ilahang mga plate numbers. Sa laing bahin, mga higala, hisgutan na to ning bahin sa Ipira. Kapila na takadungog aning Ipira o niya niadtong SONA, State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos sa miaging adlaw. Iyang gisgutan nga angay ning istudyuhan pagbalik sa mga congressman ug senador unsay angayng usbo ni ining Ipira law. Kining Ipira mao ni ang Electric Power Industry Reform Act. Supposedly reform unta ni aron mo maayo. Mumaayo ang dagan sa power industry. Nahimutang ni sa Republic Act 9136. Electric Power Industry Reform Act, IPIRA. Unsay salient points nini? Sa 4 sectors, gidivide power industry ngadto sa generation, transmission, distribution o napagani supply. Ini ang generation and supply bukas unta alang sa free nga panagribal o competition. No national franchise is required for power generation companies. Dili kinahanglag franchise. Sa transmission and distribution, maintained as regulated public monopolies. Monopoly, pero regulated. Unya, nahilambigit sa nining maong hilisgutan sa Ipira, mga higalaw, nining maong balaod, nga niadto pang 2001. Administrasyon pa ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo, siya pa'y presidenta ni Addo. 2001, sa ito pa 25 years ago, kay 2026 naman ta. NPC o National Power Corporation privatization. Mandated the privatization of the generation and related assets of the Napocor. Nga purting daghan na gibiya ang utang. Unya kaning PSAM, PSALM creation. I-establisar ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation to manage the privatization of NPC or National Power Corporation assets and assume its financial obligations. Sa ato pa ang PSAM, mo ini-assume sa financial obligation sa Napocor tungod kay gi-privatize man. Unya gi-create pod niadto nga maong balaod mga higala kining Transco, formerly National Transmission Corporation, nga mo'y muhandol sa pag-deliver, pag-transmit sa kuryente gikan sa mga power generators. O karon ang Transco kaniadto ginganlan ni nato og National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa market regulation o market and regulation ining IPIRA law, gi-establisar ang WESM, Wholesale Electricity Spot Market. O sa may tuyo, pag-establisar og transparent og competitive nga generation prices. Unya, gitukod sad pinaagi nining maong balaod kining opisina nga gitawag og Energy Regulatory Commission. Commission ra ba ni sa ato pakuani kanang impeachable ning office.
Constitutional Commission formed the Energy Regulatory Commission as an independent regulatory and quasi-judicial, meaning mura sa korte. Pwede sad sila makahusay kay quasi-judicial body to oversee rates, market power abuse, and compliance. Pero muragwa ni matuman sa Energy Regulatory Commission kay ngano man sukad ni atong 2001 pagkatukod o pag-enact nining balaura ug hangtod karon kapina sa double ang rates nga atong gibayran sa kuryente. Sa retail competition aspect, allowed large end users open access to choose their preferred electricity suppliers. Ato pa makapili og kinsay ilang supplier. Pero mao na ang nindot unta kayo nga tumong sa balaod arita sa unsa may kasagarang reklamo mahitungod sa IPIRA. Ya, dira. Unsay reklamo sa mga tao bahin ining IPIRA. Common criticisms against the IPIRA law include skyrocketing. Sulbong pagayo ang presyo sa kuryente. Gimonopoliya. Imbes nga way monopoliya, gimonopoliya ang industriya. And the failure of privatization to protect public interest. Ang importante mangunta bisag unsang balaura mga higala mauna nga ang atong intereses nga mga yanong lungsoranon kita nga maoy daghan angay silbihan mo'y mabulahan kita naman hinuoy nagpingit kita naman hinuoy nagbaguod mao na nga niingon si Presidente Bongbong Marcos sa iyang sona kinahanglang i-review na ang IPIRA kay ngano dunay mga ngilad kaayo nga mga provision diha usa na ana ang unbridled rate hikes. Power rates have more than doubled since the law's enactment in 2001, giving the Philippines some of the most expensive electricity in the region. Kanang region nga buti pasabot mo na nga sayan. Gisgutan ko na ni Pilipinas dinhi sa Southeast Asia. Kay sakop man ta sa ASEAN, South Association of Southeast Asian Nations. Kita'y kinamahalag kuryente. Pilipinas, pobre nga nasod, apan kinamahalan ang kuryente. So, you could just imagine unsay pag-antos nato nga mga tao nining taas nga bili sa kuryente sa katag-a sa atong electric bills. Muna hinungdan niingon si BBM ni atong iyang sona, dili na angay nga pagastuhon ang mga konsumidor sa kuryente ni anang gitawag og systems loss. Kana laging systems loss, akong balikon, kung dunay mga watt og kuryente na alkansi na ang power distributor. Malkansi sila. Ipasa man na nila sa atong bill, pananglitan og 1 ka milyon magbahin-bahin, gamay na lang na, murag dili na nato ma-detected. Di na ta magduda nga unsa man ni. Tingali, ang atong bahin, kapis gatos o 200 pesos nga mapatong diha sa atong consumption, sa atong electric bill. Pero unfair, di na makiangayon. Nganong pabayron man ta, anang systems loss, nga dili man kita'y nakaingon. Nga naalkansi sila sa nausik o nakawat nga kuryente. Mura ba ka nang si Pedro mo'y nakasa, si Juan mo ay gisilutan, dili na mao. Di na makiangayon. So, mo ni ang pipila ka mga hilisgutan may tungod sa IPIRA o Electric Power Industry Reform Act. Wag tango na ba ni sa hingpit? Usbon, lain na pud ang pamaagi? Or doon nalay mga bati diha nga mga provisions nga mo'y nakaingon nga dili makiangayon ang pagpatuman ining balaura o wa ni makabulahan sa kadaghanan sa mga tao sa Pilipinas. So muna ang mahitungod sa IPIRA o Electric Power Industry Reform Act. Ug niya mga higala, isip katapusan nga subject matter nga atong hisgutan dinhi, kining mahitungod sa nag-follow manguko sa kining vlog ba sa kining gitawag og Morning Coffee Thoughts. Unya,
kining maong vlog nagkuan ni kanang nagpakita ni sa kana bitaw nga survey, latest nga survey sa Okta Research. Ako sa pagkitao ng akong morning coffee thoughts, ha? Kay interesado kay kung muhisgot ni ini mga higala, nganong perting batia ang atong Senado karon. Dinhi pagkakitag Senado nga naay mga buto-buto, murag gubat na, kaagitag mga ingon-ana, naay senador nga gadagandagan o na ng hidagma. Wa man na sa uban nga mga nasod sa Amerika, sa United Kingdom, sa Australia, tinira na sa ato na hitabo. Ngano man na. Ang morning coffee thoughts, doon ay kuan may tungod niya na, doon na siya ay vlog. Unya gipakita niya ang survey nga nag-una si Robin Padilla. Survey sa Okta Research. Latest nga survey niadto ning Hulyo 4 ngadto sa 11. Number 1 si Robin Padilla. 50% kapin ang iyang rating. Apan sila si Chel Jokno, sila si Heidi Mendoza, sila si Shelo Magno, nga mga naila kaayo nga mga utukan, disente, ug buutan nga mga tao, wa mahisakop sa Magic 12 ni ining mao nga survey. So, ang konklusyon sa mao nga vlog, mao nga mas gipalabi sa kadaghanan sa mga Pilipino ang kasikat. Kining name recall kanang daling mahinumduman ang imungan. Mas gipalabi nila kaysa tinud-anay gyud nga abilidad sa usa ka tawo nga unta mahimong senador. Kay kanang senador ka, ang sunod nga ang ana mauna ang Malacañang, either vice president or president. So anha diha magpili og kinsay angay nga mahimong sunod nga presidente. Pero Robin Padilla, maka-imagine ka og maoy mulansar og presidente, posible mang mudaog. Unsa may imong imagination kung si Robin Padilla mo ay atong presidente? Maayo ka ang dagan sa atong nasod. Ngano man nga mag-una man siya sa survey, dili pa ni eleksyon, ha? Survey pa lang ni, pero makapabalaka ni matod pa sa maong artikulo nga gi-vlog dito sa kaning morning coffee thoughts. Nga makapabalaka ni kay sa ato pa ang ato di ang preference sa kadaghanan sa mga Pilipino, ang atong butaran bahalag di ka mao basta sikat. Bahalag dili siya inila o naila nga ligdong nga pagkatao o suhito sa pamalaod basta kay sikat ug unya daling mahinumduman ang iyangan. So makapabalaka tinuod kay unsa may atong dangatan og pananglitan Robin Padilla maoy presidente, mulansar og presidente makadaog kay dali mang mahinumduman sa mga tao. Unya doon na sa laing vlog nag-ingon, ang hinungdan niya na mao, ang ordinaryong mga Pilipino mo idaghan, niya ang ordinaryong mga Pilipino maka-identify themselves with this person. Kay murag ordinaryo ra pong tao, dili kay taas o grado, dili kayo bright. Murag ipula na ang mga tao niya na mga disente, kana mga bright kayo, maay kaayong mutabi. Apan, hilom na sa day kaayo nga nanikas mga tao. Sumurag ipula na. Munang ari na lang ta sa bugoy-bugoy. Mao bitaw to, ang si kanhi Presidente Rodrigo Duterte na ay iyahang mga speech nga binastos, pamalikas. Pero ganahan ang mga tao, nga naman. Gipula na sila sa disente kunuhay apantig pagkaroon nun. Ug mga higala din atong takupan atong programa, Newsline, din sa Bantay Radio Cebu. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw sa atong programa. Inyo ning madungog, kay mahimo man ning madungog o makita ninyo, di man ni mawagtang diha. Kaya naaman ta online, naaman ta sa social media, dili ni mawagtang. Mahimog unyang gabi na ninyo tanawa. Pero mahimong mo tanaw mo karon. Ni tanaw mo karon live, 8 to 9 in the morning. Alas 8 hangtod alas 9 sa buntag,
Lunes ngadto sa Biyernes kining atong programa Newsline nga usa ka radio magazine program. Usam ng radio magazine ni gigisibya pero murag magazine, daghan lain-lain nga mga topic ang hisgutan, lain-lain nga mga pictures, mga photos ug mga videos ang inyong makita, lain-lain nga mga komentaryo sa lain-lain nga mga isyu. Ug kining tanan among nahato diha kaninyo pinaagi sa pagpasiugda sa Lactopafi ug sa Asil Laboratories. Sangan sa akong mga partners sa engineering department, sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay, ug ingon man ni Sunny Boy Sanchez. Karon muragwa ang atong karkar. Dunay technical problem, pero ato ra gihapon nga nakauban si Ray Quijano Alquizar, usa sa mga haligi diha sa South Radio Karkar. Hinautunta nga maayo na nadayon ang technical challenge diha. Inyohan na ng kapangitaag solusyon. Ug ingon man dito sa DYEJ sa Sambuan, Southern Cebu, tua si Alan Rosete. Ako si John Carillo. Hangtod sa sunod di gayon. Maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.